Lilian? Chang? Huminto si Lilian sa pagkukusot ng damit sa batya. Sumilip sa likuran ng kanilang bahay ang tiyahin na si Magda. Ngumiti siya rito. Tumayo ka riyan. Ho? Hindi pa ho ako tapos dito eh. Inis na kumamot sa buhok ang tiyahin. Ay wag na maraming sinasabi. Tumayo ka na riyan. Maligo ka at mag-ayos. Chang? Natigilan siya nang matalsikan sa mukha ng bula mula sa batya nang may iba to ang tiyahin doon. Pwede bang sumunod ka na lang? Wala ka rin naman magagawa. Sunod-sunod na wika nito. Dahil hindi pa siya nakilos, ay nilapitan siya nito at itinayo. May binili akong damit para sa'yo. Talaga ho? Kaya sumunod ka na sa inuutos ko. Nang hilahin papasok ng tiyahin sa makipot niyang kwarto, ay pabalya siya nitong binitawan. Sige na, ayusin mo ng sarili mo. Nakita ni Lilian ang plastic na may laman nga na bestida sa ibabaw ng higaan. Nag-iisip siyang umupo roon. Noon pa man ay hindi na maganda ang trato sa kanya ng kapatid ng ina. Maliit pa lang ay naulila na siya sa mga magulang. Simula noon ay sa tiyahing si Magda na ang nakalakihan niya. At walang araw na pamilya ang turing nito sa kanya. Siya na rin ang halos bumuhay dito sa halos araw-araw na paglalabada. Malalim na napahinga si Lilian. Kinuha ang nasa loob ng plastic. Naroon ang isang maikli at walang manggas na bestida. Bakit kailangan ganitong suotin ko? Nakakunot noong tanong niya sa sarili. Nagulat pa ang dalaga nang hawiin ang tiyahin ng kurtina na harang sa pinto ng kanyang kwarto. Ano pang tinutunganga mo riyan? Bakit ho ganitong susuotin ko, Chang? Tanong niya. Basta magbihis ka na at baka dumating na bisita. Sino hong bisita? Lintik naman oh, ang dami pang tanong. Paligo ka na at magbihis bago pa ako ma-high blood sa'yo. Seryosong pinagmasdan niya ang tiyahin at hindi maganda ang kutob niya sa pinag-uutos nito. Lalo na't balisa itong lumingon sa pinto ng kanilang bahay. Sino ho ba talagang darating? Hanggang sa may kumatok. Agad siyang natatarantang itinulak nito sa loob ng kwarto. Bilisan mo! Lumabas ka agad pagkatapos! Bili ni Magda bago matuli na isinarado ang kurtina. Dahil wala namang pagpipilian si Lilian, ay sinunod na lang niya ang tiyahin. Pagkatapos manggaling sa banyo, kahit asiwa sa damit, ay sinuot niya pa rin iyon. Hanggang sa matigilan siya sa naulinigang boses nito. Huwag kayo mag-alala, makakabayad din ako sa inyo. Kailan pa? Rinig niya ang baritonong boses na iyon ng lalaki mula sa labas ng kanyang silid. Malapit na, Mr. Claveria. Sandali lang ho, tatawagin ko ang pamangkin ko para magpabili ng merienda. Hindi na. Sandali lang ho. Lilian! Nahigit ng dalaga ang hininga nang marinig ang pagtawag ng tiyahin. Nagmamadali ang boses na iyon, atensyonado. Lilian! Lumabas ka na riyan! Lilian! Agad siyang napatayo nang marinig ang bahid ng galit sa himig nito. Nang hawiin niya ang kurtina ng kwarto, ay naabutan niya ang nakatalikod na lalaki. May puti na ang hibla ng buhok nito. Sinulyapan niya ang tiyahin. Ano ho yun, Chang? Nakangiting bumaling si Magda sa kanilang bisita. Mr. Claveria, baka ho interesado kayo sa pamangkin ko. May takot na binalikan ng tingin ni Lilian si Magda. Ang ibig kong sabihin, baka gusto niyo muna magmerienda. Natatawang bawi nito. Lumapit at umabrisyete pa sa kanyang braso. Kinakabahan siyang napalunok. Ano sa palagay niyo, Mr. Claveria?
Dito muna kayo para magmeryenda. Ang pamangkin ko nang bahala sa inyo. Kakaiba ang tila kahulugan niyon para sa kanya. Napatingin siya sa bisita na humarap. Naroon ang mistiso pero may edad na lalaki. Nagulat siya na nakangiting hinawakan siya sa braso ng tiyahin bago ilapit dito. Napapreno si Lilian habang nanlalaki ang mga mata na nakatitig sa estranghero. Ako na lang pala ang bibili. Voluntaryong wika ni Magda at nagmamadaling umalis. Sandali ho, Chang. Habol na tawag niya pero tuloy-tuloy ang tiyahin sa paglabas. Pilit siyang kumalma nang balingan ng bisita. Upo ho kayo. Aniya. Bumalik naman sa kinauupuan ng may edad. Siya naman ay hindi alam ang gagawin. Umupo ka na rin. Utos nito. Ho? Nagkatitigan sila ng bisita. Ako nga pala si Florentino Claveria. Alangan na sinulya pa ni Lilian ng kamay nito na inilahad sa kanya. Pasimple niyang sinulya pa ng estranghero. Hanggang sa mapalingon sa pintong nagbukas. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang nagbalik na tiyahin. Chang, ako na huriyan. Agad niya itong sinalubong. Kinuha ang daladala nitong bote ng soft drinks at supot ng tinapay. Lilian. Nagpanggap siyang hindi narinig ang pagtawag nito at dire-diretso sa kusina. Napairap naman si Magda hanggang sa mapatingin sa bisita. Agad nitong inukupahan ng silyang kaharap. Mr. Claveria, nakita niyo ang ganda ho ng pamangkin ko. Sabihin mo na kung ano gusto mong sabihin. Prangkang awat ni Florentino. Nanatili ang ngiti ng ginang nang ilapit ang mukha sa lalaking may malaking pagkakautang. Kung gusto niyo ho, isama niyo na siya. Basta bayad na ako sa utang ko sa inyo. Napakunot ang may edad. Tingin mo ba? Basta siya sasama sa akin? Natutuwang hinampas ni Magda ang braso nito. Ako nang bahala ron, Mr. Claveria. Pinagkatitigan ni Florentino ang kaharap na kasual na inaalok ang pamangkin nito. Kung gusto niyo siya, walang magiging problema. Pero ang kapalit, bayad na ang utang ko sa inyo. Hawak ni Lilian ang dalawang baso nang lumabas sa kusina. Lumuwag lang ang nasa dibdib niya nang makitang wala na ang bisita. Akin na yan, pamangkin. Sabik na lumapit sa kanya ang tiyahin. Kinuha ang isang baso bago sandali iyong tinungga. Abot langit ang ngiti sa labi nito na madalang sa patak ng ulan niya makita. Dahil madalas, mainit ang ulo nito. Lalo na tuwing talo sa sugal. Anong masasabi mo kay Mr. Claveria? Napatingin siya sa kamay na hinawakan ng tiyahin bago binalikan ang mga mata nito. Ano hong masasabi? Walang ideya niyang tanong. Gwapo rin siya kahit may edad na. May 20 taon ang tanda niya sa'yo. Pero, Chang, ano ho bang ibig niyong sabihin? Gusto mo ba si Mr. Claveria? Ho? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ka ni Mr. Claveria. Ikaw, gusto mo rin ba siya? Chang, ano ho bang sinasabi niyo? Hay, huwag ka na ngang umarting hindi mo naiintindihan. Alam mo yung si Mr. Claveria, negosyante siya, taga Maynila. Chang, ay basta. Natigilan si Lilian ng buwisit na bumitaw sa kamay niya ang tiyahin. Ang gusto ko, magkalapit kayo ni Mr. Claveria. At wala kang magagawa kapag sinabi ko ang gusto ko. Dugtong nito. Inabot na ng hapon ang pagsasampay ni Lilian sa labas. Makalipas ang 1 linggo. Napahinto lang siya nang mahagip ng tingin si Florentino na papasok sa kanilang bahay. Mr. Claveria!
Tuwang-tuwa na sinalubong ito ni Magda. Napakunot noo siya nang makita ang daladala nitong pumpu ng bulaklak at kung ano-ano pa. Automatiko siyang nilingan ng tiyahin. "Pamangkin, alika nga rito. Ano bang ginagawa mo riyan?" Magiliw siyang nilapitan nito. Hindi katulad kung paano talaga siya nito totoong pakitunguhan. "Hindi ba ang sabi ko sa'yo, ako na maglalaba riyan?" Hindi na aalis ang alam niyang pekeng ngiti nito. "Ayusin mo nga ang sarili mo." Inayos ni Magda ang ilang hibla ng buhok ng pamangkin na nahulog mula sa pagkakapusod. Pasimpleng iniwas ni Lilian ang muka. "Marami pa ho akong labahin, Chang." Akma siyang tatalikod nang pigilan ito. "Makakapaghantay yan. Harapin mo muna si Mr. Claveria." Mariin ang mga daliri nito sa kanyang braso habang maliit ang awang ng bibig nang sabihin niyon. Nang makita ang palapit na may edad, ay agad nang umiti si Magda. "Oh, iyan na pala si Mr. Claveria." "Magandang hapon, Lilian." "Para ba sa maganda at masipag kong pamangkin na mga yan?" Ang tiyahin na mismo ang kumuha ng hawak nitong bulaklak at mga regalo. "Sige na, pag-usap lang kayo. Ako nang bahala rito." Ipinagtulakan siya nito hanggang sa mapadpad sa harapan ni Florentino. Napatingin siya sa mga kapitbahay na nakasilip mula sa mga bintana. Bubulong-bulong ang mga ito habang ang tingin ay nasa kanila ng may edad. Napailing na lang si Lilian bago sinalubong ito ng seryosong tingin. "Mr. Claveria, ano ginagawa niyo rito?" "Gusto lang sana kitang yayain ng dinner sa bahay." "Hindi ako pupunta." "Nako, oo naman. Makakarating ang pamangkin ko, Mr. Claveria." Agad na sumingit ang hindi pa nakakalayong si Magda. "Chang!" Mabilis siya nitong siniko habang ang tingin ay na kay Florentino. "Huwag kayong mag-alala. Pupunta ho si Lilian sa paanyaya ninyo." Siguradong sagot nito. "Taasahan ko yan. Mauna na ako." Nang makaalis ay agad siyang hinarap ng nandudumilat na tiyahin. "Tonta ka ba ha? Bakit mo tatanggihan si Mr. Claveria?" "Chang, bakit naman ho kasi ako papayag na sumama sa kanya? At sinabi ko na ho, marami akong labada." "Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Interesado sa'yo yung matanda." Lumalim ang linya sa noo ni Lilian. "Gusto ka niya." "Para ko na hong tatay si Mr. Claveria." "Mag-isip ka nga. Isang negosyante nang lumalapit sa'yo at hindi na kaso ang agwat ng edad sa panahon ngayon. Kaya iwan mo ng mga yan." Hinawakan siya nito sa braso at puwersahang hinila. Nang makapasok sa loob, ay naroon na ang ilang binabae na may daladala na kung ano-ano. "Ano mga bading? Daladala nyo na?" tanong ni Magda. "Yes, mother. Nandito na ang make-up at arkilang mga damit para kay Lilian." Sagot ng isa. "Chang, ayoko nga hong pumunta." "Tumigil ka na. Makakatikim ka na sa akin." Seryosong banta nito sa kanya. Pilit nitong inilagay sa kamay niya ang mga nakahanger na damit. "Isukat mo na mga yan." Akma siyang magsasalita nang itulak ng tiyahin sa loob ng kwarto. Napahinga na lang siya ng malalim. Lihim na sumilip sa kurtina si Lilian nang marinig ang mahinang pag-uusap ng dalawang binabae sa labas ng silid. "Talagang gusto ni Mr. Claveria si Lilian. Maraming dalagang gusto ang negosyanteng yon, pero naupansin si tanda. Pero sa pamangkin nyo, talagang dumadalaw pa at naimbitahan pa sa isang dinner. Kaya nga, ibabayad ko yung pamangkin ko sa malaking utang ko kay Mr. Claveria para naman
Baka bigyan pa ako ng pakonsuelo ni Mr. Claveria kapag ang ibinayad ko ay si Lilian. Aba, walang naging nobyo yung babae na yan ha. Matinuat, talagang maipagmamalaki niya. Patuloy ng tiyahin. Mabilis na tumulo ang luha ni Lilian. Hindi niya inaasahan na may isasama pa pala ang kanyang tiyahin. Hindi lang ito nahusto sa pang-aabuso sa kanya. Naatim pa nitong ibenta siya sa kung sino at ipambayad sa pagkakautang nito. Napatingin siya sa mga damit na nasa ibabaw ng manipis niyang higaan. Hindi niyo ko pwedeng basta ipagbili na parang isang bagay lang. Kailangan kong gumawa ng paraan. Mahina niyang patuloy. Pinunasan niya ang mga luha. Kung noon, pinagbibigyan ko si Chang. Hindi na ngayon. Makalipas ang ilang oras, ay puno ng paghanga ang mga kaharap ni Lilian matapos siyang ayusan. Mas lalo kang gumanda, Lilian! Puri ng isa sa binabae. Seryoso niyang sinulya pa ng tiyahin. Halika na at baka mainip si Mr. Claveria. Diyan na kayo. Hinawakan siya nito sa kamay at hinila palabas. Hanggang sa huminto ang mga paa niya. Halika na! Bilisan mo na! Ano ba? Natigilan lang ito nang makitang nakatitig lang siya rito. Oh, bakit? Bumitaw siya sa pagkakakapit ng tiyahin. Ako na lang huwang pupunta kay Mr. Claveria. Lumaki ang mga mata nito sa tuwa. Itinuwid niya ang likod. Ako ho ang pupunta sa kanya. Talaga ba? Maliit siyang tumango. Hala, sige. Sumakay ka lang sa taxi at sabihin mo sa bahay ng mga Claveria. Huminga siya ng malalim at sinimulang humakbang. Sandali pa siyang huminto at nilinga ang tiyahin na ngiti-ngiti. Ikaw nang bahala kay Mr. Claveria! Habang pinagmamasdan niya ito, ay wala siyang nakitang kahit anong katiting na pagmamalasakit sa kanya. Nang may humintong taxi, ay agad nitong pinara. Manong, ihatid niyo ako sa bahay ng mga Claveria. Agad din siyang sumakay doon. Habang hindi inaalis ang tingin sa taong hindi niya gustong muli pang makita. Nang makaabante ang sasakyan, ay napangiti si Magda. Sa wakas, mababayaran ko na rin ang utang ko. Ngiting sambit nito. Saan tayo? Dito ba sa bahay ng mga Claveria? Tanong ng taxi driver nang lumipas ang ilang minuto at akmang ihihinto sa malaking bahay. Walang emosyon niyang pinunasan ng mga luha. Hindi ho. Sagot niya. Agad namang lumiko ang sasakyan nang mapatapat sa bahay ng mga Claveria. Habang palayo ay napalingon si Lilian. Naroon ang ilang tauhan na nagmamadaling pumasok ng kotse. Hanggang sa huminto ang taxi. Ikaw yatang hinahabol nila. Kabadong sabi ng driver. Magmaneho na lang ho kayo. Nanginginig niyang sagot. Ayoko madamay. Siguradong hahabulin nila tayo. Puno ng takot siyang luminga sa di kalayuan. Agad siyang bumaba ng taxi at tumakbo. Halos madapa-dapa siya sa kagustuhan na hindi makita ng mga ito. Nang matanaw ang mga sasakyan, ay automatiko siyang nagtago sa kotseng nakahinto sa tabi ng kalsada. Habol hininga siyang nakasandal doon. Hanggang may humintong pares ng itim na sapatos sa tapat niya. Takot siyang nagtaas ng tingin. Naroon ang isang lalaki na magkakrus sa mga braso, habang seryoso ang anyo. Hindi ba? Parang matanda ka na para makipagtaguan, miss. Nang akma itong aalis, ay mabilis niyang kinuha ang kamay ng estranghero at hinila. Halos mapadikit ito sa kanyang muka. What are you? Tinakpan niya ng palad ang bibig nito at hinila paupo nang matanaw ang pagdaan ng mabilis na mga kotse. Napakunot noon naman si Miguel sa nababahalang estranghera. Muli siya nitong binalikan ng tingin. Huwag kang maingay. Naroon ang nangingilid na luha ng babae.
Mabilis niyang inalis ang kamay nito. What are you doing? Tumayo ang estranghero bago inayos ang suot-suot. Maingat na tumindig si Liliana, nagmamasid sa paligid. Akmang hahakbang ang lalaki nang pigilan niya ito sa braso. Kailangan ko ng tulong. Sinulya pa ng estranghero ang kamay niya, kaya marahan siyang bumitaw dito. Seryoso nitong sinalubong ang tingin niya. Ayoko madamay sa gulong dala mo. Napakurap si Lilian sa naging sagot ng lalaki. Binuksan nito ang pinto ng kotse sa tapat niya. Papasok na ito sa pinto nang pigilan niya. Nakikiusap ako. Miss. Kahit isang beses lang, tulungan mo ako. Napatitig ito sa mga mata niya. Hanggang sa lumampas ang kanyang tingin. Naroon ang bumalik na mga kotse ni Florentino. Mas dumami ang mga luha niya at napatingin sa estranghero na binuksan ang pinto ng passenger seat. Akala ko ba kailangan mo ng tulong? Halo ang ngiti at luha niya nang hawakan ito sa isang kamay. Maraming salamat. Bago pa makalapit ang mga sasakyan, ay nakapasok na siya sa loob ng kotse nito. Dahan-dahang napalinga si Lilian sa lalaking nagmamaneho. Lihim niya itong hinagod ng tingin. Hindi naman ito mukhang masamang tao. Hindi iyon ang nararamdaman niya. Ramdam iyon ang kanyang konsensya. Pero paano ba siya napunta sa sitwasyon na ito? Tinakasan niya ang tiyahin para lang sumama sa isang estranghero. Nang tumunog ang cellphone nito, ay diretso ang tingin nitong itinapat iyon sa tenga. Hello, Dad? I'm sorry, hindi ako makakarating. Bawi na lang ako, may emergency lang. Sinulyapan siya ng estranghero na agad niyang iniwasan. Nakangiti itong umiling. Nothing serious, Dad. I'll see you once you get home. Para makilala ko na rin ang gusto niyong ipakilala sa akin. Ibinaba na ng lalaki ang tawag. Napatingin si Lilian sa labas ng bintana nang huminto ang kotse nito sa isang condominium building. Akma itong bababa. Sandali! Pinigilan niya ito sa braso. Seryoso naman siyang binalingan ng estranghero. What? Anong ginagawa natin dito? Iniwas nito ang braso na hawak niya. Ako, uuwi dito. Ikaw, ewan ko sa'yo. Kasual nitong sagot. Pinigilan niyang muli ang braso nito nang akmang bubuksan ang pinto. Sandali lang! Nagtitimpi itong huminga bago humarap muli sa kanya. Look, tinulungan na kita. Kaya bumaba ka na. Napahigab pa ang lalaki. Inaantok na ako. Sir, pakiusap. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Gusto ko na magpakalayo-layo. Napapikit ang estranghero habang hindi makaalis sa pwesto. Pinagmasdan siya nito. May tinatakasan ka bang krimen? Natigilan naman si Lilian at umiling. Bakit esperado ko makaalis dito? Natatakot po ako. Kumurap ang mga mata ni Miguel. Sa kamay ng akala ko, sarili kong pamilya. Ito lang ang pagkakataon kong isalbang sarili ko. Marahan niyang itinaas ang muka habang may luha. Ang buong akala ko, wala na akong matatakbuhan. Pero nakita kita. Nagmamakaawa ko sa'yo. Ialis mo ko sa lugar na to. At pagsisilbihan kita. Gawin mo akong kasambahay kahit walang kapalit. Fine. Natigilan ang dilaga bago sinilip ang mukha ng lalaking diretso ang tingin. Pumapayag ka na? Alangan niyang tanong. Marahan namang sinalubong nito ang tingin niya. Bago bumaba ang atensyon sa kamay niyang nananatiling nakakapit dito. First of all, let me go. Second, sa Maynila ang punta ko. Kahit saan. Tugon ni Lilian. Napailing na lang ang estranghero.
Sino bang tinatakasan ng babaeng to? Narinig pa niyang tanong nito. Nang magbaling sa kanya, ay tiningnan nito ang kabuuan niya. Takot siyang napasandal sa kinauupuan nang dumukwang ito. Ikinabit nito ang seatbelt sa kanya bago kaswal na nagtuon sa manibela. Salamat. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong niya. Nilingon siya ng lalaki. Miguel. Salamat, Sir Miguel. Itataas pa lang niya ang kamay nang magmaneho na ito. Napahinga ng malalim si Miguel nang buksan ang pinto ng passenger seat. Sinulyapan niya ang tirik na araw. Hoy! Gising niya sa babaeng mahimbing ang tulog simula nang makalabas sila ng probinsya. Miss! Hirap naman itong nagmulat ng mga mata. Agad itong napabalikwas nang makita siya. Nasa na tayo? Pupungas-pungas na tanong ni Lilian. Tumalikod na ang binata habang hawak ang susi ng kotse. Sandali lang, Sir Miguel. Nang makababa si Lilian, ay natigilan siya sa bagong paligid. Matataas at magagandang bahay ang nakikita ng mga mata niya. Malayo na ako kay Chang. Maluha-luha niyang napagtanto. Sir Miguel! Tawag niya sa lalaking dahilan kung bakit malayo na siya sa lugar kung nasaan ang mapang-abusong tiyahin. Sa paghinto ng binata ay may tumama sa likuran niya. Seryoso siyang humarap. Naroon ang dalagang hawak ang noo. Pasensya na ho. Natulungan na kita, di ba? Maliit na tumango ang kaharap at itinuro niya ang kalsada. Pwede ka nang umalis. Sandali, sir. Nagtitimpi ang binata nang pumihit patalikod. Nasa Maynila na ho ba tayo? Obviously. Tinulungan niyo ho ako makapunta rito. Hindi ba sabi ko sa inyo na kapalit ng pagtulong niyo, pwede niyo ako maging kasambahay? Hindi ko sinabing gawin mo yan. Sagot ni Miguel habang nakatalikod. I'm exhausted. Gusto ko na magpahinga. Dugtong pa nito. Wala ho akong ibang mapupuntahan rito sa Maynila. Napahinto ito sa paghakbang. Kakapalang ko na ho ang mukha ko, Sir Miguel. Wala na po akong ibang mapupuntahan. Pwede bang lubos-lubosin niyo ng pagtulong sa akin? Nagkikiskisa ng dalawang palad ni Lilian nang humakbang. Welcome back, sir. Akala ko kasabay niyo ng daddy niyo sa pagbalik niyo rito. At saka nga pala. Napahinto ang sumalubong na kasambahay kay Miguel nang lumampas ang tingin. Sino ho siya, sir? Nobya niyo? Hindi ho. Bisita ko. Napatingin si Lilian kay Miguel na nakatalikod sa kanya. She won't stay here for long. Siguradong segunda nito. Sir Miguel. Lumapit siya rito. Natigilan pa siya nang magsalubong ang mga mata nila. Handa akong maging kasambahay ninyo. Hindi na namin kailangan ng house helper. Kaya habang nandito ka, simulan mo na rin maghanap ng ibang matutuluyan mo. Pairap itong umalis at umakyat ng hagdan. Nasapo naman ng dalaga ang noo. Dito po tayo sa guest room, ma'am. Iginiya siya ng kasambahay sa isang kwarto. Nang makapasok sa magarang silid, ay naupo siya sa malambot na kama. Siguradong hinahanap na ako ni Chang. Kung aalis ako rito, saan naman ako pupunta? Agad siyang bumaba ng kama nang marinig ang pagkatok sa pinto. Sumilip roon ang kasambahay. Ma'am, ipinabibigay ni Sir Miguel. Inabot niya ang ilang nakatuping damit. Seryosong napatitig siya roon. Mabuti naman siyang tao. At kung naaawa siya sa akin, bakit hindi niya palubos-lubusin ang pagtulong? Wala sa loob niyang tanong nang mag-angat ng tingin. Kaibigan ho ba kayo ni Sir Miguel? Napatingin si Lilian sa kasambahay. Hindi niya alam
kung ano ang isasagot dito. Ito ang unang beses na nagdala siya ng babae rito. Mukhang hindi kayo basta-basta kaibigan lang. Naroon ang panunukso sa boses ng nakangiting kasambahay. Nagkakamali ho kayo. Tinulungan niyo lang ho ako. Ganun ba? Mabait talaga yan si Sir Miguel. Mabuti na lang. Siya ang nakakita sa inyo. Tumango naman siya. Sige na, magbihis na kayo. Pasimple ang pagsilip sa ibaba ni Miguel sa helera ng mga guest rooms. Sir! Nasapo niya ang dibdib sa gulat sa boses na iyon. Naroon ang kasambahay sa ibaba ng hagdan. Ginulat mo naman ako, Manang. Aniya, may hinahanap po ba kayo? Pumamulsa si Miguel nang tuluyang makarating sa ibaba. Wala ho, Manang. Ay sus! Sir, aminin niyo na. Yung bisita niyo ano? Iyon ho ba ang babaeng tinulungan niyo? Napalingon siya sa kasambahay. Ano bang sinasabi niyo, Manang? Maang-maangan niya. Sinabi niya na ho sa akin, tinulungan niyo siya. Napahinga ng malalim ang binata. Hindi ba siya marunong magsinungaling? Naibulong niya sa sarili. Ano ho yun, Sir Miguel? Wala, Manang. Pakitawag niyo na si... Ano nga bang pangalan niya? Sabay silang napalinga ng kasambahay sa pumasok sa entrada ng bahay. Dad, akala ko ba bukas pambalik niyo? Dugtong ni Miguel. Well, plans have changed. Agad na lumapit ang kasambahay para kunin ang mga gamit nito. Manang, pakitawag niyo na rin ang bisita ko para sabay-sabay na kami ni Daddy na makapag-lunch. Utos niya. May bisita ka? Tanong ng ama nang magkasunod silang nagtungo sa dining table. Oho, alangan niyang tugon. Babae ba? Hula nito. Nilinga ito ni Miguel at naroon ang ngiti ng ama sa labi. Kauna-unahang beses mo magdala ng babae sa bahay natin. Mahabang kwento, Dad. Katuwiran niya habang pinanatili ang formal na anyo. Kasalukuyang nakaharap si Lilian sa salamin na nasa loob ng banyo. Hawak niya ang isang gunting at itinapat iyon sa mahabang buhok. Walang pagdadalawang isip na pinutol niya iyon. Umaasang magiging ibang tao kapag yun ay nabawasan. Hiling niya rin na kasama nitong maputol ang pagiging mabuti niyang pamangkin sa tiyahin. Hanggang sa malingon niya ang pinto sa kwarto nang may kumatok. Ma'am, pinapatawag kayo ni Sir Miguel. Sabay-sabay na raw kayong mananghilian ng daddy niya. Rinig niyang sabi ng kasambahay sa likod ng nakasaradong pinto. Sige ho, palabas na. Hawak ni Miguel ang silya habang hindi pa rin umuupo. Nilinga niya ang parating. Naroon ang kasambahay. Sinilip niya ang kasunod nito. She's here, Dad. Sa pagtaas ng tingin ng ama ni Miguel, ay ganoon na rin si Lilian. At nang magtama ang mga mata nila ng lalaking katabi ng binata, ay para siyang tinamaan ng matalim na kidlat. Dahan-dahan namang napatayo ang ama ni Miguel, kaya nagbaling dito ang binata. Napakunot noo siya sa hindi maipaliwanag na reaksyon ng ama. Binalikan niya ng tingin ng babaeng tila namutla. Naaninag niya ang panginginig ng binti nito. Napatitig din siya sa ngayon ay maikli na nitong buhok. Ikaw? Bulalas ni Florentino habang naroon ang tingin sa dalaga. Kilala niyo siya, Dad? Mabilis na tiningnan ni Lilian si Miguel. Nang magsalubong ang tingin nila nito, ay para siyang maiiyak sa pagkabigla at takot. Paanong hindi ko makikilala si Lilian? Balik tanong ni Florentino habang hindi naaalis ang atensyon dito. Muling nilingon ni Miguel ang dalaga. Ikaw si Lilian? Ulit nito.
Kinakabahan siya ng putuli ng pakikipagtitigan sa ama ng binata. Hindi niya alam kung saan itutuon ang mga mata hanggang sa mahawakan niya ang buhok. Lilian. Ulit ni Florentino. Hindi Lilian ang pangalan ko. Pinatatag niya ang boses. Ramdam niya ang nanginginig na labi ng ngumiti. Ako si Lena. Pakilala niya. Nakita niya kung paano kumunot noo ang ama ng binata. Sarkastiko ang ngiti nito nang maglakad palapit sa kanya. Hindi porket pinutol mong buhok mo, hindi na kita makikilala. At kahit pa ibahin mo ang pangalan mo. Matigas siyang napalunok at napaatras ng ilang hakbang ang layo nito. Makikilala pa rin kita. Hindi ako si Lilian. Ikaw si Lilian, ang pamangkin ni Magda. Pasensya na ho, pero hindi ko kilalang sinasabi niyo. Napapikit siya ng isang hakbang na lang ang layo ni Florentino. Hanggang sa may maramdaman siyang humawak sa palad niya. Sa pagmulat ay naroon si Miguel. Sinalubong ang tingin niya at ngumiti. She's right, Dad. Her name is Lena, not Lilian. Are you sure, anak? Paninigurado nito. Yes, Dad. Pinagkatitigan ni Florentino ang dalaga. May atraso ho ba siya sa inyo? Patuloy na usisa ni Miguel habang mahigpit ang kapit sa kamay niya. No, wala naman. Napatango ang binata. Tingin ko, nagkamali lang kayo, Dad. Because this woman is my girlfriend. Gulat na tiningalan ni Lilian ang kahawa kamay. Seryoso ang gwapong anyo nito nang bumitaw sa palad niya at hawakan ang kabila niyang braso. Napangiwi pa siya nang maramdaman ng mariin itong kapit doon na tila nagbabanta. So, shall we eat? Tanong ni Miguel sa amang hindi maipinta ang muka. Dad, oo naman. Tumalikod na ito at nagtungo sa mesa habang sapu ang noo. Seryosong binalingan si Lilian ng binata. Mag-usap tayo mamaya. Bilin nito bago siya iginiya na maglakad. Kahit halos mapuno ang mesa sa mga pagkain, ay halos hindi rin sila nakakakain habang magkakaharap. Ramdam nila pare-pareho ang hindi maipaliwanag na tensyon. Nang makatayo at makaakyat sa Florentino sa hagdan, ay tumindig na rin si Miguel. Napatingala rito si Lilian nang hawakan siya nito sa braso. Let's talk. Basta na lang siya nito hinila at walang ingat na binitawan ng makarating sa garden. Who are you? Dahan-dahan niyang sinalubong ang tingin nito. Tinatanong kita. Napaigtad siya sa lakas ng boses nito. Nahawakan naman ng binata ang noo. Pagkatapos ay sinilip ang loob ng bahay. Nag-aalalang baka marinig ng ama. Nang makasigurado ay muli nitong binalingan ng babaeng may luha. Ikaw ba talaga si Lilian? Lakas loob siyang umiling. Hindi. Patuloy niyang pagkakaila. Matapang siyang nakipagtitigan sa galit na si Miguel. Hindi ako si Lilian. Problemadong itong bumuga ng hangin hanggang sa lumapit ito sa kanya. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo. Hindi ka rin naman nagsabi ng totoo sa daddy mo, di ba? Sinabi mo na, nobya mo ako. I said that because they want to protect you. Kusa itong natigilan nang matitigan ang mga mata ni Lilian. Automatikong tumalikod ang binata. Just make sure na wala kang ibang tinatakasan. Dahil kung meron, hindi kita tutulungan. Sir Miguel! Pumasok ka na sa kwarto mo. Sandali pang pinagmasdan ito ni Lilian. Hindi niya alam kung sasabihin ba rito ang totoong dahilan. Paano kung ibalik siya nito sa tiyahin
o ibigay na lang basta sa ama nito. Nagpupuna siya ng luha nang muling pumasok sa loob. Napapamewang si Miguel at naalala ang reaksyon ng ama. Iniisip niya kung sino si Lilian sa buhay nito. At bakit kitang-kita niya ang pagkabahala sa dalaga nang makita ang kanyang ama. Nag-iisip siyang pabalik na sa loob ng bahay. Bumaga lang ang hakbang niya nang makasalubong ang kanyang daddy. So, siya ba ang dahilan kung bakit hindi ka nakarating sa dinner natin with our relatives? Tanong ni Florentino nang huminto sa tapat ng anak. Dahil ba kay Lilian? It's Lena, Dad. Seryosong pagtatama ni Miguel. Ngumiti siya rito. Sino ho ba si Lilian at bukang bibig niyo siya? Well, it seems that you're really interested in that woman. You're right, Miguel. Walang pag-aalinlangan na sagot nito habang makahulugang nakikipagsukatan ng tingin sa kanya. Napakurap si Miguel pero pinilit pa rin ang umiti. You didn't answer my question, Dad. Sino ba si Lilian sa buhay niyo? Ulit niya sa tanong. Si Florentino naman ang umiti. Napaseryoso ang binata nang tapakin nito ang balikat niya. Makikilala mo rin siya kapag nakita ko na siya ulit at dinala ko siya rito. Naglampasan si Miguel ng ama ay napapikit siya. May nabuong kung ano sa loob niya. Kabayon para sa babaeng tinulungan sa probinsya. At mas gusto niyang magsinungaling sa ama para sa dalaga. Hindi mapakali si Lilian sa loob ng kwarto. Kung kailan naman kasi kalagitnaan ng gabi, ay doon siya nakaramdam ng uhaw. Nagdesisyon siyang maingat na lumabas sa pinto. Madilim ang buong dining area nang lumabas siya. Nang buksan ang refrigerator, ay doon lang bahagyang lumiwanag. Nang isarado iyon, ay halos mahulog ang puso niya nang makita ang ama ni Miguel. Naroon ang may edad sa likod ng pinto ng refrigerator. Mr. Claveria? Bulalos niya habang ramdam ang takot. Nagulat ba kita, Lilian? Ang ibig kong sabihin, Lena? Nakangising pagtatama nito sa sarili. Tensyonado siyang napaatras nang lumapit ito para buksan ang refrigerator. Agad siyang humakbang paalis. Ganyan din magulat si Lilian. Napako ang mga paa niya habang nakatalikod. Magkatulad na magkatulad kayo. Ang totoo, parang ginupitan mo lang ng buhok si Lilian para maging ibang tao. Matigas siyang napalunok habang naririnig iyon. Napataas pa ang mga balikat niya nang marinig ang pagsarado ng pinto ng refrigerator. Sigurado siyang pinagmamasdan lang siya ng ama ni Miguel. Pero huwag ka mag-alala, Lena. Matatapos din ang paghihinala kung baka ikaw siya kapag nahanap ko na siya. Naging mariin ang hawak niya sa baso ng tubig bago huminga ng malalim. Lakas loob siyang lumingon dito. Paano niyo makikita ang taong ayaw magpakita, Mr. Claveria? Ngumisi ang may edad. At uulitin ko lang ho, Lena ang pangalan ko, hindi Lilian. Diniinan niya ang huling salita pagkatapos ay ngumiting aso at tumalikod. Nang makapasok sa kwarto, ay agad siyang sumandal sa pinto. Halos matapon ng tubig sa baso na dala niya dahil sa kaba. Hindi niyo malalaman na ako si Lilian. Kung kailangan kong baguhin ang lahat ng tungkol sa akin, gagawin ko. Kausap niya sa kanyang sarili. Mataas na ang sikat ng araw sa kwarto ni Lilian. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa tapat ng kama. Wala siyang lakas loob na lumabas hanggang sa may kumatok. Kabado niyang pinagkatitigan ng nakasaradong pinto. Nag-aalala siyang si Florentino ang naroon. Pero napawi rin ang kaba niya nang magbukas iyon. At si Miguel ang nakita niya. Oh, bakit? Nagtataka nitong wika nang mabasa ang tensyon sa mukha niya. Wala. Kanina pa ready ang breakfast. Hindi ako gutom.
Putol agad ni Lilian. Okay, then I have to go. Sandali! Huminto si Miguel nang pigilan ni Lilian ang kanyang braso. Ramdam niya ang panlalamig ng palad nito. Marahang lumingon ang binata. Saan ka pupunta? Pwede akong sumama? What? Kung papasok ka sa trabaho, ako magdadala ng bag mo. O di kaya, kung bibili ka, ako magdadala ng mga bilihin mo. Basta, isama mo lang ako. Kasual na pumamulsa si Miguel, kaya lang napabitaw si Lilian. Pinagmasdan siya nito na ikinailang niya. Bakit mo naman yung gagawin? Iniwasan niya ang tingin nito. Hindi ba? Sabi ko, gusto kong makabawi sa pagtulong mo sa akin. Bakit hindi ka maghanap ng ibang matutuluyan mo bilang pagbawi sa pagtulong ko sa'yo? Napatitig siya sa anak ni Florentino. You can't stay here. Nakikita ko na hindi ka komportable. Hindi naman siya nakaimik. Agad niyang sinundan si Miguel nang lumabas. Sandali lang! Nang makalabas ay napahinto ito at agad na bumaling sa kanya. Nagulat siya nang abutin nito ang kamay niya habang peke ang ngiti. Dad. Doon lang siya napatingin sa ama nito. Bumaba ang atensyon ni Florentino sa magkahawak na kamay ng anak at dalaga. Papasok na kayo sa trabaho? Usisa ni Miguel. Yes, at ikaw? May trabaho ka rin sa kumpanya. Nakalimutan mo ba? Then don't tell me you're going on a date this early. No, Dad. Sinulyapan siya ng binata na pilit pa rin ang ngiti. I'm going to help Lena find a job. Trabaho? Yes, Dad. She's been out of work since last week. Pwede mo siyang i-hire sa company. No, Dad. Ako na hong bahala sa kanya. Naging seryoso ang sagot ni Miguel na tuwid ang tingin sa ama. Pinagsalit-salita ng tingin ni Lelia nang natahimik na mag-ama hanggang sa magpaliwanag ang binata. Ayoko lang isipin ng mga employees at applicants na dahil may connection si Lena sa akin kaya madali siyang na-hire. Hinawakan ni Miguel ng mariin ang palad ng dalaga. Let's go? Oo. Nang dumaan sa ama, ay ramdam niya ang mas panlalamig ng palad ng kahawak kamay. Sir Miguel, saan mo ba ako dadalhin? Nakakasampung ikot na yata tayo rito eh. Alangang sabi ni Lilian sa nagmamanehong binata. Paikot-ikot ang kotse nito sa isang parke. Hanggang sa magpreno at galit na luminga sa kanya. Hindi mo ba talaga kilala si Dad? Tanong nito. Umiling siya ng kaunti. Wala kang relasyon sa kanya? Wala. Tugon niya agad. Para ko na siyang tatay. Dugtong pa niya. Marahas ang naging paghinga ni Miguel habang hawak ng mahigpit ang manibela. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Pakiramdam niya ay kilala ng ama ang kasama niya at nag-aalala siya dahil doon. Sir Miguel, ang sabi mo, ihahanap mo ko ng trabaho. Mahinang tanong ng dalaga. Sinulyapan niya ito. Ano bang alam mong trabaho? Maglabaho. Nag-arko ang mga kilay niya sa naging sagot nito. Bago nasulyapan na magkadaupa ng mga kamay ng kaharap. Kaya pala hindi malambot ang kamay mo. Wala sa loob niyang nasabi ang nasa isip. Nahiya ang anyo ni Lilian. Pasensya ka na. Yun naman ang totoo eh. Bata pa lang ako. Paglalaban ang naging trabaho ko para mabuhay kami ng tiyahin ko. Tiyahin? Gulat na napatitig siya sa binata. Humarap ito sa kanya. Siya bang tinakasan mo? Matulin siyang nag-iwas ng tingin. Hindi bang sabi mo hanapan mo ko ng trabaho? Saan ba rito? Pag-iiba niya habang kunwaring patanaw-tanaw kung saan. Bumutong hininga na lang si Miguel. Ramdam niyang wala pang tiwala ang kasama sa kanya.
ipinagpatuloy na lang niya ang pagmamaneho at inihinto iyon sa isang restaurant. Sabik na kasunod ng binatang maglakad si Lilian. Dito pang magiging trabaho ko? Denise. Napatingin siya kung saan nakangiting nakatitig si Miguel. Maliit ng ngiti ang ginawa niya nang makita ang isang babae. Napakagandang babae. Oh Miguel, napasyal ka. Nakipagbeso ito sa binata. Naglaho ang ngiti niya dahil doon. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na damdamin sa loob. And who is she? Binalingan siya nito. She's Lena, my girlfriend. Napatingin siya kay Miguel nang ilapit siya. Girlfriend? Ulit ni Denise nang maingiti. Yeah, at gusto niya na may mapaglibangan while she's staying here. So baka pwede siya rito sa restaurant mo. Sure, ako na bahala sa kanya. Bumaling si Miguel sa kanya. Iwan na kita rito. Alangan siyang tumango. Nang makaalis ito, ay napatingin siya kay Denise. Let's start? Tanong nito. Opo, Miss Denise. Tinuruan siya nitong mag-serve sa mga kumakain sa restaurant. Nang mag-lunch break, ay kumatok siya sa opisina ni Denise. Pasok! Miss Denise. Ipinatong niya ang daladalang pagkain sa ibabaw ng mesa. Pasasalamat ko po sa inyo. You don't have to do this, Lena. Pero hinayaan niyo po ko na magtrabaho dito. Of course, you're my cousin's girlfriend. Pinsan niyo po si Miguel? Ulit niya. Dapat pala sinabi ko na kanina pa. Para nung nakita mo ko, hindi ka na nalungkot. Ako po? Nalungkot? Oo, kitang-kita naman sa mukha mo. Nagsiselos ka. Agad siyang sunod-sunod na umiling. Naku, hindi po. Bakit naman ako magsiselos? Kasi girlfriend ka niya. Doon lang siya napahinto at naalala ang pagpapakilala sa kanya ng binata. That's okay, Lena. Tumayo si Denise at pinaupo siya sa silya. Sa nakikita ko, Miguel really cares for you. Tumawag nga siya kanina. Huwag daw kita masyadong pahirapan. Mabait lang po talaga si Miguel. Kabaliktaran ni Uncle Floren. Segunda ni Denise. Automatiko niya itong nilinga. Ngumiti naman ito. Just kidding. Inasikaso na nito ang pagkain na dala niya. Sabayan mo na ako. Alok nito. Habang pinagmamasdan si Denise, ay hindi niya mailarawan ang paggaan ng nararamdaman. Lalo na nang malaman ng koneksyon nito kay Miguel. Nang umuwi si Lelia ng bahay, ay marami siyang daladalang pagkain. Nawala ang ngiti niya nang makasalubong sa entrada ng bahay ang ama ng binata. You look happy, Lilian. Sinabi ko na ho, Lena ang pangalan ko. Ngumisi ito na nakapagpaseryoso sa kanya. Sinulya pa nito ang daladala niya bago muli siyang binalingan ng tingin. Pwede mo ba talaga aaminin na ikaw si Lilian? Para hindi na ako malito sa kung anong itatawag ko sa'yo. Patuloy ni Florentino. Hindi niyo ho kailangang malito dahil hindi ho ako si Lilian. Paninindigan niya. Sige, pero baka makatulong sa pag-alala mo kung sino ka talaga. Ang bago nating kasambahay. Napakunot si Lilian hanggang sa may lumabas mula sa entrada ng bahay. Napaatras ang paa niya nang makita kung sino ang tinutukoy nito. Oh, pamangkin! Nahigit niya ang hininga. Pamangkin, Lilian! Palapit na ang ngiting-ngiting si Magda sa kanya nang umatras siya. Ano ka ba naman? Pati ba sa akin, itatanggi mo pa rin ikaw si Lilian? Ginupit mo lang ang buhok mo, pero alam kong ikaw yan. Seryoso niyang pinigilan ang pulsuhan nito
nang akma siyang hahawakan. Pinagkatitigan niya ito habang matapang ang mga mata. "Huwag mo akong hawakan. Hindi kita kilala." Natigilan si Magda. Pabalya niya itong binitawan at taas noong humarap dito. "Hindi ako ang pamangkin mo, kaya wag mo akong hahawakan. Hindi ko rin alam kung sinong tinutukoy mo." Inilipat niya ang mga mata kay Florentino. "Hindi ko maintindihan kung sino si Lilian at desperado kayo na ipagpilitan na ako siya, Mr. Claveria. Sino ho ba siya sa buhay niyo?" Nang humakbang ito palapit, ay pinanatili niya ang tapang sa muka. "Siya ang mapapangasawa ko." Sarkastiko siyang napangiti. "Pwes, hindi ako siya. Kaya mawalang galang na ho, tantanan niyo na ako. Nagdala pa kayo ng kakampi. Tingin niyo ho ba, mapapatunayan niyang ako si Lilian?" Tanong niya nang hagurin ng tingin mula ulo hanggang paa ang tiyahin bago umalis. Agad na lumapit si Magda kay Florentino. "Kamukhang kamukha niya ang pamangkin ko, pero hindi yun ganyan magsalita." Bulong nito sa may edad. "Mabait yon at maldita naman na nakaharap natin." Patuloy pa nito. Napangisi si Lilian sa narinig. Nakatago siya sa isang sulok. Agad din siyang nagtungo sa kwarto nang maramdaman na papasok na ang tiyahin at ama ni Miguel. Mariin na naging hawak niya sa pinto ng isarado iyon. "Kailangan mo pang galingan ang pagpapanggap, Lilian." Kausap niya sa sarili. Dire-diretso sa paglalakad si Miguel papasok ng bahay. Napahinto siya sa dining table. Naroon ang ama at ang hindi pamilyar na muka sa kanya. "Hi, Dad." Bati niya bago sinulyapan ng ginang. "May bago tayong kasambahay?" Dagdag pa niya. "Yes, siya si Magda. Galing pa siya sa probinsya. At siya ang tiyahin ni Lilian." Napakurap ang mga mata ng binata at naalala ang sinabi ni Lena tungkol sa tiyahin nito. Tiningala ito ni Florentino. "Oh, bakit ka natahimik?" Tanong nito. Pilit siyang ngumiti at umiling. "Wala naman, Dad. Hindi ko maintindihan ang nobya mo. Kanina pa sinabihan ng kasambahay na bumaba para kumain. Tingin ko, iniiwasan niya ako." "Wala akong rason para iwasan niya kayo." Putol niya sa ama nang humarap. "Bakit naman? Yun ang iniisip niyo, Dad." Sinulyapan niya ang bagong kasambahay bago pinagkatitigan ng ama. "Mabuting tao si Lena. Hindi ko nga alam bakit hindi siya komportable kapag nandyan kayo." Makahulugan niyang saad bago umalis. Nang matapat si Miguel sa pinto ng kwarto ng dalaga, ay isang beses siyang kumatok. "Papasok na ako." Paalam niya nang hindi iyon magbukas bago buksan ang pinto. Naabutan niyang tulog si Lena. Nasulyapan niya ang nasa mesa. Napangiti siya nang maalala ang sinabi ni Denise na inuwian siya nito ng pagkain. Marahan siyang naupo sa kama. Sa tabi nito. "Ano ba talagang mayroon sa pagitan niyo ni Dad?" Yun ang tanong sa isip niya habang seryoso itong pinagmamasdan. Isang malalim ang ginawa ni Lilian. Hinawakan niya ang kinulot na buhok bago binuksan ang pinto ng kwarto. Agad siyang napairap nang makita ang tiyahin na si Magda. "Magandang umaga, pamangkin." Napatikwas ang isang kilay niya nang lingunin ito. "Pasensya na, Ma'am Lena pala." Nakita niya ang pang-aasar sa ngiti nito nang sabayan siya sa paglalakad. Napahinto siya nang maabutan sa mesa ang ama ni Miguel. "Good morning, Lilian." Bati nito. Napapikit siya sa narinig. "Halika, kumain ka na rito. Alam kong paborito mo tong peanut butter." Segundo ng tiyahin na hawak ang pinapalamanan ng tinapay. "Noong nasa probinsya tayo, kahit hirap, ito lang naman ang hiling mo sa kita mo sa paglalabada." Napangiti siya sa inis.
Paano kayo nahirapan? Mahinang tanong niya nang maalalang siya lang ang tanging naghirap sa buhay nila. Habang ang tiyahin ay walang sawa sa paglustay ng kanyang kita. Akma siyang maglalakad nang humarang si Florentino. Seryoso niya itong pinagkatitigan. Hanggang kailan mo lolokohin ang anak ko? Nagsalubong ang mga kilay niya. Kahit ilang beses mong itanggi, alam kong ikaw yan, Lilian. Sino pa bang kailangan kong dalhin para mapaamin ka? Wala akong aaminin. Sagot niya. Mahigpit siyang hinawakan ito sa braso nang akma siyang aalis. Diretsong tinitigan niya ito. Alam namin ni Magda na ikaw talaga si Lilian. Tumigil ka na sa pagpapanggap na ibang tao sa anak ko. Hindi ako si Lilian. Tiningnan niya ang tiyahin na ngiti-ngiti. Kahit sino pang dalhin niyo rito, wala akong aaminin. Ating yung Mr. Claveria? Nakatulong ang matandang to? Pagtukoy niya kay Magda. Kung ano man ang pinaplano niyo, hindi kayo magtatagumpay. Pero sige, kung gusto niyo talaga akong tawaging Lilian, kayong bahala. Nakangisi niyang sabi. Matapang niyang binalingan ng may edad. Pero wag na wag niyo akong itatratong si Lilian dahil ibang usapan na yon. Ba't anong gagawin mo? Alam kong kayo ang ama ni Miguel. Pero kung babastusin niyo ko, hindi ko yun palalampasin. Isa ka pa. Pinagkatitigan niya si Magda. Hindi kita kilala. Hindi kita kadugo o kaano-ano. Kaya tumigil ka na sa pagpapanggap na kilala mo ko. Lilian! Lena! Pagtatama niya. Isa pang tawag sa pangalan ng pamangkin mo. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Nagliliyab ang galis sa mga mata niyang banta rito. Akma na siyang maglalakad nang muling hablutin ni Florentino ang kanyang braso. Sino bang ipinagmamalaki mo? Ano ba? Bitawan niyo nga ako? Pilit siyang kumakawala sa pagkakahawak nito. Hanggang sa may pumigil sa kamay nito. Sabay silang napalingon. Miguel? Aniya. Seryosong inalis ng binata ang kamay ng ama nito sa braso niya. Humarang ito sa kanilang pagitan. Anong nangyayari rito, Dad? Tanong ito. Wala naman, anak. Binalingan ni Miguel si Lilian. Ayos ka lang ba? Nang matitigan ito ay naroon ang mga luha ng dalaga. Umigting ang panga niya nang muling humarap sa ama. Tungkol na naman ba to kay Lilian, Dad? Inis niyang tanong. Hindi pa man nakakasagot ang ama ay tumunog na ang cellphone niya. Napilitan siyang sagutin iyon. Hello, Denise? Got it. Thank you. Ibinaba ng binata ang tawag bago nilinga si Lilian. Let's go outside. Hinawakan ito ang kamay niya. Marahan lang siya nitong binitawan nang mapatapat sila sa kotse nito. Temporarily close ang restaurant ni Denise for maintenance. Pagbibigay alam ni Miguel. Maliit lang na tumango si Lilian. May ginawa ba sa'yo si Dad? Wala. Is it okay for you to stay here? Oo naman. Pinagkatitigan siya nito. Ngumiti naman siya ng maliit. Magiging maayos ako. Paninigurado niya. Nilingapan nito ang bahay kung saan sila galing. Bago may inabot sa kanyang kahon. Marunong ka naman sigurong gumamit ng phone. Nandiyan ang contact number ko. Patuloy nito. Napangiti ang dalaga. Salamat. Wala sa loob na pinagmasdan ni Miguel ang kaharap. Nang magtaas ito ng muka, ay agad siyang umiwas ng tingin. Kailangan ko na pumunta sa kumpanya. Sandali, hindi ka ba mag-aalmusal? Hindi na. Hawak na niya ang bukas na pinto nang lumapit si Lilian. Oh, bakit? Ramdam niya ang mabilis na pintig ng puso.
Salamat sa lahat, Miguel. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Alam ko na hindi mo pa ako lubos na kilala, pero pinagkakatiwalaan mo pa rin ako. Dahil lang totoo, hindi ko rin alam kung bakit ko to ginagawa, Lena. Si Lilian naman ang napatitig sa sumeryosong si Miguel. Kahit alam ko may tinatago ka sa akin. Miguel, it's okay. Hindi kita pinipilit na sabihin sa akin ang lahat. Makikinig ako pag handa ka na. Ngumiti ito sa kanya. Keep your phone with you. Tawagan mo ako kung kailangan. Pinanood na lang niya ang pagpasok ng binata sa kotse nito at paglayo ng sasakyan. Napagtanto niyang napakaswerte niyang matagpuan ito at makasama. Kaya sapat na ba ang kabutihang loob nito para mahulog ang loob niya? Dahil yun ang pakiramdam na ibinibigay nito sa kanya. Hanggang sa bumaling na si Lilian sa entrada ng bahay. Palabas doon si Florentino na tinanaw pa siya bago sumakay na rin sa kotse at umalis. Naglakad na siya pabalik sa loob ng bahay. Natigilan lang siya nang salubungin ng tiyahin. Lilian! Ma'am Lena pala. Pagtatama sa sarili ni Magda. Pasensya na ma'am, kamukhang kamukha niyo talagang pamangkin ko eh. Humalukikip si Lilian habang walang emosyon ang muka. Talaga? Matabang niyang tanong. Oo, ganyan din siya kaganda, pero wala siyang kolerete katulad ng sa inyo. At mahaba ang buhok niya. Mukhang miss na miss niyo ng pamangkin niyo at hindi kayo nauubusan ng kwento tungkol sa kanya. Aba syempre naman, siya na lang ang pamilya ko eh. Napangisi ang dalaga. Siya na lang din ang tanging susi ko na magkaroon ng magandang buhay. Susi? Oo, dahil kapag naikasal na siya kay Mr. Claveria, aba, hindi lang siyang gagandang buhay, damay na rin ako. Kung ganon, hindi pamilya ang turing mo sa kanya, kundi parang gamit na papakinabangan. Hindi. Oo, Aling Magda. Yun ang turing mo sa pamangkin mo. Kaya hindi na ako magtataka kung layasan niya ang tulad mo. Lumaki ang mga mata nito dahil sa inis. Itinaas nito ang kamay na agad niyang napigilan. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Tanong niya habang titig na titig dito. Alam kong ikaw yan, Lilian. Mas hinigpitan niya ang pagkakakapit sa braso ng tiyahin. Paano ka nakakasigurado? Ganito rin bang ginagawa mo sa pamangkin mo na tinatawag mong pamilya? Hindi ito nakakibo. May puwersa niyang ibinaba ang kamay nito. Sadya niyang sinulya pa ng mesa. Gusto kong kumain. Ipaghain mo ko. Seryosong utos niya. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip. Pero pakiramdam niya, pagkakataon na niya para makabawi sa kamay ng walang pusong tiyahin. Nilingon ito ni Lilian nang hindi pa rin kumilos. Ano pang hinihintay mo? Untag niya rito. Napipilitan itong sundin ang utos niya. Inasikaso siya sa pagkain kahit hindi siya nagugutom ay pinilit niyang kumain. Sinulyapan niya ang tiyahin na matiim siyang pinanonood. Ikuha mo ako ng juice. Tumalima naman ito. Padabog nitong ibinaba ang baso. Kaya seryoso niya itong tiningala. Umalis ka na. Ano? Iwan mo na ako. Dagdag niya. Nang makaalis ang tiyahin, ay doon lang siya napahinga. Hinawakan niya ang dibdib na malakas ang kabog. Nang magdilim, ay naroon si Lilian sa labas ng bahay at hinihintay si Miguel. Hindi siya mapakali habang nasa loob ang ama nito, pati na rin ang tiyahin. Napangiti siya ng matanawang kotse ng binata. Napakunot noo si Miguel ng matanawang dalaga. Nang makalabas ay agad na kinuha nito ang daladala niyang bag. Anong ginagawa mo rito sa labas? Inihintay mo ba ako? Natigilan si Lilian. Don't tell me, damis mo ako. Ha?
Ilang oras lang tayong di nagkita. Mayabang ang ngiti ng binata. Ano bang sinasabi mo riyan? Nandito ako kasi ayoko sa loob. Nagtatakang sinulya pa ni Miguel ang bahay bago seryoso siyang binalikan ng tingin. Don't worry, hahanapan kita ng ibang matutuluyan. Saan? Kahit saan. Nagtagpo ang mga mata nila at naaninag ng binata ang lungkot sa anyo ng kaharap. We can stay together under one roof. We're not married. Hindi naman yun ang hinihiling ko. Doon sinalubong ni Lilian ang tingin ni Miguel. Hindi pa rin kasi ako sanay sa Maynila. I understand. Hinawakan nito ang magkabilang balikat niya. Pero kaya nga kita binigyan ng phone, di ba? Pwede mo kong tawagan kapag kailangan mo ng tulong. Kahit ng kausap. Maluha-luha niyang pinagmasdan ng lalaking may mabuting puso. Hindi ko alam kung paano o saan ako magsisimulang magpasalamat sa iyo. Simula nang pumayag kang isama ko rito sa Maynila. At hanggang ngayon, gusto ko lang malaman mo na sa lahat ng nandito, sa iyo lang ako may tiwala, Miguel. Kapag ikaw ang kasama ko, alam kong wala akong dapat ipag-alala. Simula nang iligtas mo ko, sa iyo ko lang naramdaman ang kaligtasan na hindi ko naramdaman noon pa man. Nang makitang natigilan si Miguel, ay doon lang napagtanto ni Lilia na kusang lumabas sa bibig. Seryoso itong humakbang bago hinapit ang kanyang bewang. Napatingala naman siya rito. Anong gusto mong marinig pagkatapos ng magagandang sinabi mo sa akin? Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Wala ka naman kailangan sabihin. Napatingin siya nang bumaba ang kamay nito sa palad niya bago kinuha ang bitbit niyang bag nito. Pumasok na tayo sa loob. Nakangiting sabi ni Miguel. Maliit ang ngiti niya na maglakad silang magkahawak kamay. Natigilan sila pareho nang maabutan si Florentino sa hagdan. Nakita ni Miguel na bumaba ang mga mata nito sa magkahawak na kamay nila ng dalaga. Hinigpitan niya ang kapit sa palad nito. Nilinga naman ni Lilian si Miguel. Hi, Dad. The dinner is ready. Sumabay na kayo. May bahid na galit ang tono nito. Let's go? Tanong ni Miguel sa kanya. Tumango lang siya. Pinaghila pa siya nito ng silya nang makarating sa dining table. Magandang gabi po mga sir at ma'am. Magiliw na bati ni Magda na naghahain ng mga pagkain. Nang mapadikit sa kanya ay sadya nitong binangga ang braso niya. Nakataas ang isang kilay niya nang tingalain ito. Pasensya na ho, Ma'am Lilian. Ma'am Lena. Isang irapang ibinigay niya rito. Aksidenteng napatingin siya kay Florentino na nakangisi. Kumain na tayo. Basag ni Miguel sa hindi niya maipaliwanag na tensyon sa mesa. Miguel. Yes, Dad. Bibisita tayo sa San Vicente. Nasamid si Lilian sa narinig. Binalingan agad siya ng binata. Are you okay? Oo. Pasimple niyang sinulya pa ng ama nito. Nananatili ang ngisi sa labi. Bisama mo na rin si Lena para naman. Baka pasyal siya. Patuloy nito. Tatanungin ko muna siya, Dad. Ma'am Lena, maganda ho sa San Vicente. Siguradong magugustuhan niyo sa probinsya. Sumama kayo, ha? Magda is right, Lena. Naroon din ang ilang relatives namin. Para naman, maipakilala ka ng anak ko. Dagdag ni Florentino. Napag-usapan na naming dalawa, Dad. That we'll look for a place for her tomorrow. Si Miguel ang sumagot. Bakit? Ayaw na ba ng nobya mo rito? Pilit na nilunok ni Lilian ang nakabikig sa lalamunan. Alam niyang sadya siyang iniipit ng tiyahin at ng ama ng binata. Nang ipako ni Florentino ang tingin sa kanya, ay nilabanan niya iyon. May problema ba sa bahay ko?
Well, Dad, hayaan mo siyang sumagot sa tanong ko, Miguel. Nakangiting putol nito sa anak. Nilinga siya ng binata. Wala namang problema sa bahay ko. Unless may iniiwasan ka. Mr. Claveria. Pinatatag ni Lilia ng tinig. Ngumiti siya rito kahit na ramdam na niya ang takot. Wala naman ho akong iniiwasan na kahit sino rito sa bahay niyo. Sadyang gusto ko lang na... Hindi na niya alam ang isusunod habang nakatingin sa kanya ang mga kaharap. Nang maramdaman niyang may humawak sa kamay niya sa ilalim ng mesa, napatingin siya kay Miguel. Nginitian siya nito at tumango. Nagkaroon naman siya ng lakas ng loob. Sinalubong niya ang mga mata ng tiyahin at ama ng binata. Sige ho, sasama ako sa San Vicente. Good! Sagot ni Florentino pagkatapos ay ipinagpatuloy na ang pagkain. Lihim namang sinulya pa ni Miguel ang kataping dalaga. Nagmatapos ang hapunan ay natagpuan ng problemadong si Lilia ng sarili na nakaupo sa kama. Paano kung nakilala ko ng mga tao sa San Vicente? Kung hindi naman ako sasama, mas lalong maghihinala si Chang at si Mr. Claveria. Nahawakan niya ang sariling buhok sa kaiisip sa kung anong dapat gawin. Nang may kumatok, bumukas iyon at naroon na nagtatakang si Miguel. What's wrong? Anong problema? Bakit sinasabunutan mo sarili mo? Marahan itong ibinaba ang kamay niya at hinaplos pa ang kanyang buhok. Tungkol ba ito sa pagpunta sa San Vicente? Di ka dapat pumayag kung ayaw mo naman. Napatingin siya sa kamay ng hawakan iyon ng binata. Iniwas niyon kaya seryosong tiningnan siya nito. Magaspang ang palad ko. So what? Kinuhang muli ni Miguel ang kamay niya. Kakausapin ko si Dad, okay? Tumayo na ito nang pigilan niya. Huwag na, ayos lang. Kasama mo ko, kaya wala kang dapat ipag-alala. Tumango naman siya hanggang sa magkatitigan sila. Salamat, Miguel. Nakangiti ito ng sulyapan ang mga kamay nilang magkadaupan. The only thing I know right now is that I'm happy. Masaya akong ginagawa ang mga bagay na to para sa'yo. Naiiyak siyang tumango. At sana, pagkatiwalaan mo rin ako katulad ng pagtitiwala ko sa'yo. Pwede mong sabihin sa akin ang lahat. Maiintindihan ko. Sinapon ito ang kabila niyang pisngi. Good night, Lena. Tango na lang ang nagawa niya at pinanood ang paglabas ng kwarto ni Miguel. Gusto niyang lubusang matuwa, pero sa tuwing ibang pangalan ang tinatawag nito sa kanya, ay nakokonsensya siya. Manang Magda. Seryoso ang anyo ni Miguel nang makita ang kasambahay sa likod ng pinto. Isinarado niya iyon at nakakunot noong hinarap ang kasambahay. Nakikinig ho ba kayo sa pinag-uusapan namin ni Lena? Hindi ho, sir. Naglilinis ho ako. Kunwari itong nagpunas ng lamesa sa tabi ng pinto. Tigilan niyo na si Lena. Sir, kamukhang kamukha niya ho kasi ang pamangkin kong tumakas sa akin. Si Lilian. Sige, sabihin na natin na kamukha niya nga ang pamangkin niyo. Pero bakit niya kayo tinakasan? Doon natigilan si Magda. Bakit kailangan kayong takasan ni Lilian? Ulit niya. Agad itong nakaisip ng palusot. Kasi ganun talagang ugali niyon, sir. Gustong sumama sa kung sino-sinong mga lalaki kesang alagaan ako. Mas lalong naglinya ang noo ng binata. Kaya sir, ako nang magbabanta sa inyo. Baka nililinlang lang kayo ng Lena na yan. Siguradong siyang pamangkin kong si Lilian. Patuloy nito. Huminga ng malalim si Miguel. I still don't want you to bother my girlfriend. Kung hindi kayo makikinig, tatanggalin ko kayo sa trabaho.
At bakit mo naman siya tatanggalin? Rinig niya ang boses ng palapit na ama. Sir Florentino! Nakangiting lumapit at nagtago sa likuran nito si Magda. Bakit mo naman tatanggalin sa trabaho ang kasambahay na ako ang nag-hire? Dad, this is my house, Miguel. Ako magdedesisyon kung sino ang aalis at mananatili rito. I know, Dad. Iwan niyo muna kami ni Daddy. Mag-usap kami. Sinulya pa ng binata ang kasambahay. Umalis na ang kasambahay nang makapagpaalam sa kanila. Siya naman ay nagtungo sa kusina at kumuha ng alak. Ibinigay niya ang isang baso sa ama. Pareho silang nakatayo sa tapat ng pool at nakatanaw sa malayo. Sino ba talaga si Lilian, Dad? And why are you so obsessed with her? Patuloy niyang tanong. Pamangkin siya ni Magda at nobya ko siya. Napakurap ang mga mata ni Miguel sa narinig. Then why did she run away? Binalingan niya ang ama. Long story. Handa ho akong makinig. Hindi mo na yun kailangan malaman, Miguel. Mabigat ang naging pagtango niya bago tinungga ang baso ng alak. Naabutan ni Lilian si Florentino sa labas ng bahay nang sumikat ang araw. Naroon din ang tiyahin na ngiti-ngiti sa kanya. Lena. Mula sa likuran niya ay lumabas si Miguel. Dad. Tawag nito sa ama. Baka malate kami sa pagpunta sa San Vicente. May kailangan lang ho akong puntahan. Pwede hong sumabay na sa amin si Ma'am Lena, sir. Singit agad ni Magda. Agad silang nagkatingin ang dalawa. Oo nga naman, Miguel. Sang-ayon ni Florentino. Hinawakan siya sa kamay ng binata habang nakatitig sa ama. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan sa nobya mo? I won't harm her. Patuloy nito. Alam kong hindi niyo yun kayang gawin, Dad. Sagot naman ni Miguel. Kung ganon, isasabay na namin siya. Nagpatiuna na si Florentino sa sasakyan. Ganoon na rin si Magda. Humarap ang binata kay Lilian. You don't have to go. Ayos lang, Miguel. Kaya kong sarili ko. Susunod agad ako. I promise. Sandaling naghinang ang mga mata nila. Bago siya niyakap nito, naginantihan naman niya. Tawagan mo ko, okay? Bulong pa nito habang yapo siya. Bago siya inihatid sa kotse. Nang makalabas sa gate ang sasakyan, pasimpleng sinulya pa ni Liliana katabi sa backseat na tiyahin at si Florentino na nagmamaneho. Oo nga, kamukhang kamukha niya yung labanderang si Lilian. Baka siya nga yan. Pinatigas ng dalaga ang leeg habang naririnig ang mga tsismosang nasa labas ng bahay ng mga kamag-anak ng Claveria. Pinanatili niya ang taas ng noo at dire-diretsyong naglakad hanggang sasabayan siyang maglakad ng tiyahin. Sinabi ko na sa'yo, ma'am, kamukhang kamukha mo talagang pamangkin kong Maldita. Inis siyang lumingon dito. Maldita? Ulit niya. Oo, alam mo bang tumakas yon at sumama sa ibang lalaki? Napangiti siya sa inis at akmang itataas ang palad. Pero pinigilan niya ang sarili nang makita ang mga kamag-anak ni Florentino na palapit. Pinanindigan niya ang pagiging ibang tao na magpakilala sa mga ito. Madilim na nang lumabas siya sa kwarto. Sa pasyo ng bahay ay naroon ang ilang kamag-anak nila Miguel at umiinom ng alak. Siya naman ay hawak ang cellphone, hinihintay ang tawag ng binata. Dahil sa totoo lang, kakaiba ang pakiramdam niya kasama ang tiyahin at ama nito. Ma'am Lena! Pagod siyang lumingon nang marinig ang boses ng tiyahin. Bakit nandito kayo? Naroon ang kasiyahan ah! Hindi ho ako nainom. Maglalakad na siya para umalis nang pigilan ito.
Para kang talagang pamangkin ko. Pwede ho ba? Sa paghagod ng buhok ay napatingin si Magda sa kamay niya. Agad nitong kinuha ang kamay niya at tiningnan. Kinakabahan naman siyang napatitig dito. Halika nga rito. Basta na lang siyang hinila ng tiyahin sa sulok. Puwersahang pinatalikod at ibinaba ang zipper ng damit niya. Tama na! Ano ba? Sabi na nga ba? Ikaw si Lilian! Natigilan siya habang nananatiling nakatalikod. Ito ang balat sa likod ng pamangkin ko! Basta na lang siya nitong hinablot sa braso at hinarap. Pinisil nito ang magkabilang pisngi niya. Kahit anong pagsisinungaling at pagpapanggap mo, hindi mo ako maluloko! Napapikit siya sa higpit ng pagkakakapit nito sa magkabila niyang pisngi. Ikaw si Lilian at hindi si Lena! Tinagib niya ang kamay nito at akmang tatakbo, pero hinila nito ang kanyang buhok. Saan ka pupunta? Tingin mo, baka katakas ka na naman? Napaluhod si Lilian habang nananatiling hawak siya ng tiyahin. What's happening here? Dumating si Florentino, kasunod ang mga kamag-anak nito. Kumpirmado, Sir Florentino. Etong si Lena ay si Lilian. Tingnan nyo, ang balat niya. Maagap na hinawakan ni Lilian ang damit bago pa siya tuluyang mahubaran. Yan ang palatandaan ko sa walang hiya kong pamangkin na yan. Dugtong ni Magda. Pabalyo siya nitong binitawan sa sahig. Nang itaas ang muka, ay nakita niya ang mga kaharap na pinagbubulungan siya. Hanggang sa huminto ang mga mata niya kay Florentino na may hawak na baso ng alak. Sinabi ko na sa'yo, kailangan ko lang ng isang tao na magpapaalala na ikaw at si Lilian ay iisa. At tingin mo ba talaga, maluloko mo kami? Walang pinagkaibang inosente mo mukha noon at hanggang ngayon, Lilian. Lumapit ito kaya napaatras siya habang nananatiling nakaupo. Itinaas nito ang kamay para hawakan siya nang may pumigil doon. Miguel? Binitawan ng binata ang ama bago nagtitimping sinuluyapan si Magda. Binalaan ko na kayo. Layuan niyo si... Hindi Lena ang totoong pangalan niya, anak. Niloko ka niya. Siya si Lilian, ang pamangkin ni Magda. Napayuko ang naiiyak na dalaga. Ano ho ngayon kung siya si Lilian? Bumakas ang inis sa itsura ni Florentino. Hindi porket nagpanggap siyang ibang tao, may karapatan na kayong saktan siya. Miguel, I know the whole truth, Dad. Lubog sa utang si Aling Magda, kaya ibinenta niyang pamangkin niya sa inyo. Napakurap si Florentino. And I can't believe na pumayag kayo. This is not you, Dad. Hindi kayo ganitong tao. Hindi kayo mapagsamantala. Napatungo naman ito. Sunod na binalingan ng binata ang tiyahin ng dalaga. Kahit anong pagsisinungaling niyo tungkol sa pamangkin niyo, hindi niyo maitatago ang katotohanan na naging mabuti siya sa inyo. At patunay yun sa mga kamay niyang magaspang at sugat-sugat dahil sa pagtatrabaho para sa inyo. Natahimik ang lahat. Walang nagmamay-ari sa kanya, sino man sa inyo. Kinuha ni Miguel ang wallet at bumunot ng pera. Magkano ba ang utang niya, Dad? Ako na magbabayad. Layuan niyo lang si Lilian. May luhang tiningalan ni Lilian ang binata. Anak, mahal ko si Lilian, Dad. At papakasalan ko siya. Mahinahong itinulak ni Florentino ang pera pabalik. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Sinuliya pa ng binata si Magda. Huwag kayong magpadala sa bulong ng masamang tao sa paligid niyo, Dad. Hiyang-hiya naman ang itsura ni Magda. Nang pumihit si Miguel, ay hinubad nito ang suot na suit at tinabing sa kanya bago siya inalalayang tumayo. Maingat nitong hinawi ang buhok niya.
I'm sorry, ngayon lang ako. Nagsinungaling ako sa'yo. Umiiyak niyang pag-amin. Ngumiti ito. Pinunasan ang mga luha niya. Nagpanggap akong ibang tao. Naiintindihan ko, Lilian. Mas dumami ang mga luha niya. Pinagkatitigan siya nito. At mas matimbang ang pagmamahal ko sa'yo kaysa sa galit ko. Isa lang ang gusto kong malaman. Pakakasalan mo ba ako? Oo, Miguel. Pakakasalan kita. May kinuha ito sa bulsa na maliit na kahon at inilabas doon ang singsing na maingat na isinuot sa kanya. Mahal kita, Lilian. Mahal din kita, Miguel. Hinalikan siya nito na buong puso niyang tinugunan. Nagpalakpakan naman ang mga kamag-anak ni Miguel na nanonood sa kanila. Nang yakapin ang binata si Lilian, ay sinulyapan niya ang ama. Tumango ito at ngumiti. Mas hinigpitan ni Lilian ang yapo sa lalaking natagpuan niya. At ilang beses siyang iniligtas nang walang panghuhusga. Lumipas lang ang buwan nang magpakasal sila ni Miguel. Unti-unti na rin naging maayos ang relasyon nila na ngayon ay biyenan.